bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Hello, testing. Wait, marinig na. Yeah. There you go. Do you hear it? Yes. Hello. Yung boses ko lang, pero what's happening? Hello. We apologize for the technical difficulties. Hindi, what is happening now? Hindi ko marinig yung nangyayari. Boses ko lang, hindi pa nakastart? We're live. Ano live ba? It's hazing. Yeah. We're live na. Yeah, pero naka-mute. There we go, we're live and I can hear my voice. Nakakala din ah. Bismillah. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda at pagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating episode ngayong araw ng MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay ika-4 sa buwan ng Abril taong 2024 at
ika-25 na ho sa buwan ng Ramadan 1445. Palapit ho ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ngayong taong 1445. Sana ho ang karamihan sa atin ay wala pa hong labat. No? Wala pa ho ang na-miss sa lahat ho ng mga araw na ating pinag-ayunuhan. Tama ba ang aking term? Nag-ayuno ho tayo simula noong March 12. No? March 12 tayo nag-umpisa ng ating pag-aayuno dahil hindi nakita noong ika-10th of March. So hindi tayo nakapag-start noong 11, kaya 12 tayo nag-start. At ngayon ay hindi ko na ho na-compute. Kung pag ilang araw na ho ng ating pag-aayuno, ngayong araw natin? 24th day. 25 ng Ramadan, pero pang 24 ng araw ng pag-aayuno. Pang 24, no? Okay. Nang araw ng ating pag-aayuno. Nako. Napakaganda ng ating topic ngayong araw na ito. Yes. Dahil may kinalaman ito sa ating pinag-uusapan ngayon. At dapat ang bawat Muslim sa araw na ito ay ginagawa ang lahat ng makakaya para ho makagawa ng kanilang dapat na gawin. Para mas marami hong blessing at yung paghingi ho ng kapatawaran mula ho sa ating may kapal, Allah subhanahu wa ta'ala. And hopefully, sana ho lahat sa atin ay hindi ho manghina. Ayan. Kaya't matilihin natin ang pagkain ng masustansyang pagkain. Naku, ang dami ko na pong sinabi. Sa bawat araw ho, para hindi ho maputol yung ating mga ginagawang napakabuti. Ito na ho ang ating 163rd episode ng ating programang MHS Delivers. At ngayong araw na ito, hitik na hitik pa rin ho tayo sa ating mga balita, ang ating IPH, ang ating HSF, at ang ating MHS Discusses. Kung saan pag-uusapan natin at ang napaka-akma, no? Napaka-timely na topic ngayong araw ho na ito. At syempre, sinasamahan pa rin po tayo ng ating mga kabalay at kapwa homecaster. Ngayong araw na ito, syempre unahin natin ang mula sa ating kanan, nariyan ang ating kabalay at homecaster na si Ria. Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa ating live stream. Ako po ang inyong likod bang Samoro Joy, Ria bint Imran Muhammad. Ayan ho ang pagbati mula kay Ria, makatahanang umaga. No? Kapag sinabi natin ng makatahanan, tahanan, yan ho ay pook o lugar ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagrespetuhan. Ayan. Yan ang tahanan. Puro AN, no? Rhyme na rhyme po yung ating mga sinabi. At mula sa ating kanan, sa kanan ko ha, baka kaliwa niyo ang naumpisahan natin. Tayo ay dadako naman sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster din na si Hamsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Hamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good morning po Ma'am Sally, and magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARB page. And welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang nilingkod Bang Samoram Sari Pala. Ayan naman ang bibong pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. 2 keywords ang nasabi doon. Nakalimutan ko lahat. Kaya mo nga naman. Makabuluhan. Ramadan Mubarak. Makabuluhan at bago. Ayan ho ang inyong makukuha mga impormasyon mula ho sa ating talakayan, ang ating pamamahagi ng mga impormasyon, latest information and updates mula ho sa ating housing ministry ng BARM, ang Ministry of Human Settlements and Development. And good morning din. Magandang umaga sa ating mga kabalay dyan sa kabilang kwarto. Nariyan si kabalay na Darren at si kabalay na Almansor. At sina kabalay na ang ating technical people. Nandyan din po sina kabalay na Alan at sina kabalay na Archie? Archie. Hindi ko right. nakikita eh. Iba yung angulo ko. Kaya Yes. Kasala ko I rin saw sila them. bumibili ng pagkain. Happy lunch break sa mga hindi nag-aayo. No? Okay, ayan. Ako, napakasaya ng araw na ito ngayon. At syempre, magandang araw din po sa ating mga kabalay dyan sa MHSD Regional Office. Naroon ho ang ating kabalay na si Dato Nohads
Nakasama ho natin nagmamonitor at syempre nagpapalaganap ng ating mga importanteng impormasyong ibabahagi ngayong araw na ito. At good morning din dyan sa ating MHSD Technical and Regulatory Services Office. Nako, TRSO. Diyan sa may... Tirso? Tirso, di ba? Pwede, oh. Tirso. Diyan sa may village, no? Sa Rosary Heights 8. Ang ating regional office ay sa loob ng BGC, Rosary Heights 7. Rosary Heights 8 naman. Sa may Speaking TRSO. of offices, Yes. welcome sa ating Provincial Director ng Special Geographic Areas na officially nag-start ng ng April 1. Yeah, that's right. Officially Aha. started on April 1. Ngayon kompleto na ang collection namin ng mga Ay, director. Collection. Gamit ang lahat ng mga director na ito. What a word. Okay. Kompleto na ho ang ating mga provincial directors. Provincial Ayan. directors, Simula ho sa congratulations. ating mainland, no? Cabalay Yes. Maria, sa Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area. We have 343 sa mainlands and 343 sa ating islands. Anim na sila. Yes. Ayan. We have, Anong pangalan ng ating director? Hamza Abdullah Salik. Welcome po, PD, and hope your stay as well. Hope you're settling in, and good luck po sa dami ng mga projects ngayon na ongoing at nakaantabay for SGA. Yes, that's right. Okay. At tiwala tayo Yes. na lahat ng kanyang mga roles, mga kanyang responsibilities ay gagawin ho, of course, ng ating provincial director sa SGA. Kaakibat, ang kanyang mga kasamahan, mga kabalay natin sa SGA, na andyan si Engineer Normelin Ibad at si Engineer Abuandes. Abuhandis Kasan. Memorize ko. Masya Allah. At si Ma'am Zoo. Yes! Oh my God! At si Kabalay na si Hyra. So, Hyra ang kanilang HHRO4. Housing and Home Site Site Regulation Regulation Officer. That's right. Yan ang kumukompleto ho sa bawat provincial offices natin, bawat provincial office natin. May inhinyero at mayroong HHRO. Aside from the provincial director. Hopefully magkaroon sila ng isang mga permanent na admins, Oo. pati kumbaga ano ba yung isa, engineer, architect, That's what we HHRO, are, planning, planning is nasa atin na. That's what we have been proposing. No? MFDM, Sa atin. shout out. Inshallah. The time will come na makukumpleto rin po yung ating mga pangailangan sa Inshallah. ating workforces. Sa bawat opisina ho ng MHSD, kailangan yan para mas marami ho tayong magawa, serbisyong mabubuti para ho sa ating kapwa Bangsamoro. At nariyan na ho sa ating comment section. Paano ko basahin to? Flock? Flauk? Kapadtaya. Flauk? Kapadtaya. Assalamualaikum. Yes. Shout out po sa Maguindanao or shout out ang provincial office ng Maguindanao. Yeah, I-capitalize I think ninyo so. yung PO eh. And then you also have our records officer, the gorgeous Charani Pandi. Salam, watching from RO, Ramadan Mubarak. Oh, at shout out naman sa ating procurement section as nakasama namin na convoy papunta sa station. Sino ngayon. yun? Samera. Samera Quit and procurement section. Wait. Samera Sige, try mo alalahanin. Sige, meron shout out. Sir Hasanor, ayan ang ating napakabait at napakamaasahang procurement officer. Ongoing sila Sa ating sa COA office. ngayon para mag-submit ng mga documents for the Commission on Audit's approval. Ay, mashallah. Okay, And we okay. have Osama Alip Makarambon. Salam Kasama daw. natin to dati. Waalaikumsalam. Have a blessed and generous Ramadan. Mashallah. Amin. You too. Sana magkaroon kayo ng ganyan at ang iyong pamilyang minamahal. Alright. Okay. Bago ho tayo dumako, dahil marami na ho tayo na pag-usapan, live pa rin ho tayo sa DXMS Radio Bida. 882 kHz sa inyong mga pihitan sa inyong transistor radios. At live din po tayo, kagaya ng sinabi ng ating kabalay na si Hamsari, sa ating official Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Okay? Kayo po ay aming inibitahan ay like or i-follow na ho ang ating page para mas dumami ho tayo mga magaganda, mga gorgeous na follower. Sige na po. Maniwala po kayo, no? Sa ating Facebook page. Dahil gusto namin walang Bangsamoro maiwan, no? Sa lahat ng mga impormasyong ipinapamahagi ho namin. At bago ho tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, nakahanda na ba ang ating kabalay na si Al Mansor para ho sa ating
ipi-play. Nasaan na ba? Oo, Para mensahe. ho marinig natin ang napakahalaga at mula sa puso hong mensahe para ho sa banal na araw ng Ramadan ngayong taon. Para ho sa lahat ng ating kapwa Bangsamoro, kapwa Pilipino at kapwa tao sa buong mundo at sa buong universe. Narito ho ang mensahe mula sa ating Director General sa MHSD, Director General Ismail Ibrahim. Kabalay na Al-Mansur, please take it away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As we enter the sacred month of Ramadan, I am honored to address our Muslim brothers and sisters in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ramadan is a time of spiritual reflection, devotion, and unity where we come together to strengthen our faith and renew our commitments to serving others. During this blessed month, let us remember the values of compassion, generosity, and empathy that define Ramadan. As we fast and pray, may we also extend a helping hand to those in need, embodying the true spirit of community and solidarity. Let us use this time for self-reflection, personal growth, and to seek forgiveness and peace. Let us strive to deepen our connection with our Creator and with one another, fostering a sense of harmony and understanding within our communities. As we observe the holy month of Ramadan, let us also reflect on the vital role that housing plays in building resilient communities in the Bar. Homes are not just structures, they are the foundation of strong and thriving communities. A safe and secure house provides more than just shelter. It fosters stability, unity, and a sense of belonging among residents. In times of adversity and challenges, resilient communities with well-built homes can withstand and recover from disasters more effectively, ensuring the safety and well-being of its inhabitants. Ramadan is not only a time for spiritual renewal, but also a reminder of our duty to care for one another and build a better tomorrow. On behalf of the Ministry of Human Settlements and Development, I wish you all a peaceful and fulfilling Ramadan. May this holy month bring you blessings, joy, and spiritual enlightenment. Ramadan Mubarak to you and to your families. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At inihong natunghayan o narinig ang mula sa puso hong mensahe ng ating Director General, si Director General Ismail Ibrahim, sa kanyang napakagandang mensahe ho para sa ating lahat ngayong banal na buwan ng Ramadan. At bago ho tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito sa ating 163rd episode ng ating programang MHS Delivers, andito na ho yung ating guest speaker sa araw na ito para ho sa ating topic ko na napakahalaga at napaka-timely ho sa araw na ito, the last 10 days of Ramadan. At siya ho ay pakikilala ng ating kabalay na si Ria, ang ating hong guest ngayon para sa ating topic na The Essence of Laylatul Qadr. Kabalay na Ria, sino ba ang ating guest speaker ngayong araw na ito? Ang guest speaker po natin ngayong araw na ito ay hindi first time sa ating MHS Delivers Radio program. Naging guest na po natin dati para sa iba pang mga religious at Islamic topics na sa mga nakaraang episodyo. Siya po ang executive assistant ng Bangsamoro Darul Ifta. Dati tinawag pa nating Interpreter 3. Ang guest po natin ngayon ay si Sheikh Muntasir M. Paki. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po si Sheikh Muntasir M. Paki sa Darul Ifta. And isang maaliwalas at magandang umaga sa ating lahat. Hopefully itong araw na ito ay sa programa ng MHSD yes, ay makakuha po tayo ng magandang aral sa kanilang programa, lalong-lalo na sa pertaining to
the Night of Destiny, Lailatul Qadr, inshallah, na siya nating pag-usapan sa oras na araw na ito. Okay, napakagaling ho, sir. Actually, inaasahan po namin na marami kami makukuhang aral at enlightenment mula ho sa ating sa inyo bilang aming guest speaker. At ngayon pa lang po, sir, kami ho ay nagpapasalamat sa inyo dahil pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon ngayong araw na ito. Babalikan namin kayo, sir, ha? Yeah. Pagkatapos ng ating balitaan at ilan po sa ating mga segmento. Okay, naka-standby lang ho yung ating guest speaker ngayong araw na ito. At narito na ho ang ating mga balita sa araw na ito bilang 163rd episode ng ating programa. At napag-alaman natin ang ating background music ay hindi ko pa na-set up. Okay. At dahil po dyan, okay, bibigyan natin ang ating mga headlines ngayong araw na ito. Rhea, come here. Yes. I need your help for today. Ang ating headlines ngayong araw na ito para sa ating 163rd episode ng ating programang MHS Delivers. Ang una ho rito, MHSD at CRS tinipon ang mga stakeholders para sa inklusibong konsultasyon ng BHHP. Ikalawa ho sa ating mga headlines, mga kinatawan mula sa mga division at seksyon ng MHSD nagbahagi ng komprehensibong quarterly accomplishment at mga hamon sa unang in-house updating ngayong taon. Ikatlo sa ating headlines, MHSD napaunlad ang kaalaman at kakayahan sa data management matapos ang CRS-led training. Ikaapat at huli sa ating headlines, mga pinuno ng MHSD nilinawan ang mga kawani sa esensya ng Ramadan sa Grand Iftar. At sa detalye ng ating unang balita ngayong araw, MHSD at CRS tinipon ang mga stakeholders para sa inklusibong konsultasyon ng BHHP. Narito si Kabalay na Rhea. Tinipon ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon at partners ng BARM upang makonsulta ukol sa Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan, ang BHHSP, na ginanap sa Surya Hall, 2nd floor Robinsons Mall ng Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong 25 ng Marso 2024. Sa kanyang inspirational message, isinalaysay ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang pagkikibaka ng Bangsamoro sa paggamit ng sariling pagpapasya na humantong sa kasulukuyang pagpapanatili ng autonomiya. Matagal nang hinaharap ng rehiyon ng Bangsamoro sa Pilipinas ang malalaking hamon sa pagbibigay ng sapat na pabahay at mga tirahan para sa mga residente nito. Maraming pinagmumulan ang mga hamon na ito kabilang ang makasaysayang salungatan, paglikas at hindi pantay na paggamit ng mga serbisyo. Upang matugunan ang mga hamon ito, ang gobyerno ng Bangsamoro sa pamamagitan ng MHSD ay naaatasang bumuo ng isang komprehensibong plano para sa pabahay at pananahanang pantao. Wika ni Minister Bara. Ibinahagi rin niya ang serya ng mga seremonya ng paggawad ng libreng housing unit sa mga nangangailangang benepisyaryo na itinukoy ng MHSD sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at stakeholders. Tulad ng pinakahuli sa Barangay Simsiman, isa sa mga barangay sa ilalim ng Special Geographic Area, ang SGA ng BARM sa Pigkawayan, North Cotabato. Pagkatapos ay nagbahagi rin siya ng ilang mga talata ng Quran na nagbabanggit ng kahalagahan ng pagpaplano. Ito ang uri ng konsultasyon kung saan kami sa MHSD ay nangunguna sa direksyon ng mga human settlement sa rehiyon at umaasa na gagabayan kami ng aming mga kaakibat upang paharapin ang tamang direksyon dahil hindi namin magagawa ang pagpaplano ng mag-isa. Wika ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim na binigyang diin din ang kahalagahan ng konsultasyon bilang serbisyo sa Bangsamoro. Ibinahagi ni Abdulhamid Sialawi Jr., Hepe ng Housing and Human Settlements Division ng HHSD, ang BHHSP bilang isang Open Government Partnership Initiative kasunod ang pambansang programa sa OG Pinas. Isang kombinasyon ng makapangyarihang puwersa ng mga pinuno sa gobyerno at civil society advocates upang itaguyod ang transparent, participatory, inclusive at accountable na pamamahala.
Iniharap din niya ang BHHSP portal, isang open, collaborative at agile knowledge base na nagbabahagi ng mga plano, proyekto, aktibidad at programa, PAPs, pag-aaral at konsepto ng sektor. Ang website na mapupuntahan sa pamamagitan ng www.bhhsp.net ay isang collaborative na plataforma para sa paghubog ng isang napapanatili at inklusibong kinabukasan para sa Bangsamoro. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ministries, agencies at offices, non-government organizations at pribadong partners ay aktibong lumahok sa konsultasyon na nagbigay ng mga pananaw sa human settlement at ang mga posibleng epekto at koneksyon sa kani-kanilang sektor. Layon ng aktibidad na pahusayan ng BHHSP sa pamamagitan ng mga input ng mga stakeholders sa draft chapters 1 hanggang 4 ng plano, mga karagdagang detalye sa portal ng BHHSP at mga komento sa mga PAP. Paliwanag ni Amera Aisa L. Macalangcom, Administrative Officer 5 ng Policy Development and Coordination Regulation Division. Sa pagtatapos ng konsultasyon, sama-sama nating dalhin ang diwa ng pakipagtulungan at pakikilahok na nagbigay buhay sa ating mga diskusyon. Ang mga hamon na ating hinaharap sa pagbibigay ng sapat na takanan at mga pamayanan ay malalim. Ngunit sa sama-samang pagkilos at determinasyon, magagapin natin ang mga ito. Pagtatapos ni Salem C. Dimuna, Rhea, Director 2 for Operations and Management Services. Kasama ang HHSD, ang aktibidad ay sinuportahan at pinamahalaan ng Catholic Relief Services, ang CRS. Para sa mapayapang paumuwi at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga kinatawan mula sa mga dibisyon at seksyon ng MHSD nagbahagi ng komprehensibong quarterly accomplishment at mga hamon sa unang in-house updating ngayong taon. Ang in-house updating ng MHSD ngayong taon ay naging quarterly na at unang itinampok sa mga pinakabagong mga pag-unlad na ibinahagi ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, na nagbigay diin sa mga nagawa at hamon mula Enero hanggang Marso. Ang aktibidad ay ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong Marso 27 taong kasalukuyan. Aktibong lumahok ang kabuuan ng aktibidad sina Bangsamoro Director General o BDG Ismail Ibrahim at Salem Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, na nagrekomenda ng mga paraan para sa mga issue at alalahanin na ipinakita ng mga kalahok at nagbigay payo para sa mga karagdagang pagpapahusay mula sa mga presentasyon. Nais talaga natin maging updated kung nasaan tayo ngayon. Kapag na-update natin ang ating mga opisina, kahit paano ay nakikita natin ang mga bottleneck at makakapag-isip tayo ng mga solusyon para matugunan ang mga ito. Wika ni BDG Ibrahim na kinilala na marami pang dapat gawin ang ministry kahit na nag-aayuno at tinukoy ang bid opening ceremony noong nakaraang araw na nagsimula sa umaga at natapos konting minuto lamang bago ang iftar o pagkain upang matapos ang pag-aayuno. Hindi ito magagawa mag-isa ng ating pamamahala. Kaya tinaasahan namin na lahat mula sa iba't ibang opisina, dibisyon at seksyon ng ministry ay gagawin ang kanilang bahagi. Dagdag niya na binigyang diin ang kahalagahan ng inisyatiba, pagbabahagi ng kadalubhasaan at paghanga sa mga nagboboluntaryo. Mula sa huling in-house updating na pinangasiwaan ng Information and Communications Section o ICS at Internal Planning Section o IPS sa ilalim ng Office of the Minister, noong Disyembre ng nakaraang taon, pinahusay ng aktibidad ang komunikasyon, pinalaganap ang pananagutan at pinapanatili ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad mula sa bawat dibisyon at seksyon. Ang isang malaking hadlang na karaniwang iniulat sa kabuuan ng mga pagtatanghal ay ang kakulangan ng lakastao at kagamitan na karaniwang hindi natutugunan dahil sa hindi sapat na pondo.
Sa kabila ng malawakang pagtaas ng pondo ng MHSD para sa 2024 kumpara noong 2023 upang ipatupad ang mga proyektong pang-infrastruktura sa buong BARM, ang panukala ng Ministry para sa Karagdagang Human Resource at Kagamitan ay nanatiling pareho noong nakaraang taon na parehong lubhang hindi proporsyonal sa papapatupad ng mga proyekto simula ng operasyon ng MHSD noong taong 2019. Nailabas ng mga presentasyon na ang ministry ay patuloy na naglilingkod sa Bangsamoro sa kabila ng kakulangan ng lakas tao at kagamitan sa pamamagitan ng pagdodoble ng oras o paggamit ng mga alternatibong kagamitan tulad ng mga personal na cellphone sa halip ng mga laptop na inisyu ng opisina o pagbabahagi ng mga kagamitang ibinigay ng opisina. Higit pa rito, ang pagdami ng mga proyektong hindi proporsyonal sa lakas tao, gayunpaman, ay nagsisilbing pundasyon para sa mga naantalang mga gawain dahil sa labis na gawain at responsibilidad. Ang mga nagtanghal ng kanilang umuunlad na mga presentasyon kasama ang ICS at IPS ay ang kinatawan mula sa Housing and Human Settlements Division, Environment, Land Use and Urban Development Division, Basilan Provincial Office, Tawi-Tawi Provincial Office, Legal and Legislative Liaison Section, General Services Section, Planning and Design Division, Accounting Section, at ang Monitoring and Evaluation Division. Ang mga paunahing kinatawan mula sa lahat ng mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD ay hinikayat na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon at patuloy na mga gawain, magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas na nagpapadali sa higit na pagtutulungan na matalinong pagdedesisyon at estratehikong pagpaplano. Ang mga pangunahing issue at alalahanin ay pinagsama-sama upang iharap at matugunan ng top management sa susunod na pagpupulong kasama ang ministro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Limbay Abdullah magbabalik. At sa detalye naman ang ating ikatlong balita, MHSD napaunlad ng kaalaman at kakayahan ng data management matapos ang CRS-led training nagbabalik sa Kabalay na RIA. Umunlad ang kaalaman at kasanayan ukol sa basics ng data management ng mga kinatawan mula sa iba't ibang seksyon at dibisyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ng pagsasanay na pinangunahan ng Catholic Relief Services, ang CRS, na ginanap sa M. Manor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong 19 hanggang 20 ng Marso ngayong taon. Ang mga basics o saligan ay napakahalaga at kinakailangan sa pagsubaybay at pagsusuri dahil ang data na ito ay magiging impormasyon kapag naproseso na. Wika ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services sa kanyang pambungad na pananalita. Samantala, pinahayag ni Yasir S. Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division ng MED, ang kanyang kagalakan sa umuunlad na partnership ng MHSD at CRS at binigyang diin ang mga natutunan sa mga hakbang ng monitoring, evaluation, accountability, and learning, ang MEAL system. Kailangan talaga nating pahalagaan ng mga batayan at kasabay nito, kailangan din nating kilalanin na kailangan pa nating mag-explore at kumuha ng mga kurso para lalon pang pagbutihin ang ating mga kasanayan bilang bahagi ng MHSD na isang bagong ministry kasama ang bagong likhang MED, dagdag ni Chief Mama. Isa si Aiko Jane De Rosa, CRS Meal Officer na naging katuwang ng MED sa paglikha ng meal system ng MHSD mula noong nakaraang taon sa mga facilitator ng aktibidad na nanguna sa mga representasyon sa meal phases na tumatalakay sa mga uri ng data source at collection, etika sa pangangalap ng datos at sa minimum requirements at standardization nito. Si Pearl Blanco ay isa rin sa mga facilitator ng CRS na nanguna sa mga presentasyon sa data and information at data security. Nagtapos ang mga workshop sa pagsasagawa ng aktual na data analysis ng bawat grupo ng mga kalahok. Kinolekta ng CRS ang mga output nito para sa dokumentasyong gagamitin sa mga susunod na aktibidad. Sa pangangasiwa ng MED, ang aktibidad ay may mga kalahok mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry kasama ang mga kinatawan mula sa mga provincial offices. Tumulong din bilang facilitator mula sa CRS kasama sina Rosas at Blanco, si Baymaruds Ibrahim, CRS Senior Program Manager. At para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat.
Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. At sa ating huling balita ngayong araw, mga pinuno ng MHSD nilinawan ang mga kawani sa esensya ng Ramadan sa Grand Iftar. Bilang pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan, pinalakas ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pamamagitan ng mga pinuno nito ang pagkakaisa at espiritualidad ng mga empleyado sa pamamagitan ng Grand Iftar na puno ng mga mensaheng nagbibigay liwanag at ginanap sa City Mall Function Hall, Lower Ground, Cotabato City noong Marso 19 taong kasalukuyan. Nagbigay ng background ng Ramadan si Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, dating dekano ng King Faisal Center para sa Islamic, Arabic at Asian Studies at isang Islamic scholar ng National Ulama Conference of the Philippines. Ibinahagi niya ang kaugnayan nito sa kapahayagan ng Quran. Pinayuhan niya rin ang mga nakikinig na magsisi, mangakong hindi na mauulit at humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilarawan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran ng isang mabuting Muslim at hiniling niya na panatilihin ng lahat ang Palestine at Gaza sa kanilang mga panalangin. Pinasalamatan ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim na nagtapos sa International Institute of Islamic Economics ng International Islamic University, Islamabad, Pakistan, ang pamilya ng MHSD sa pagsasama-sama sa pamumuno ni Minister Bara. Nanalangin siya na gabayan ng lahat ng kukuha ng nalalapit na bar examination at kinilala na ang mga nabubuhay pa para makasaksi ngayong Ramadan ay ang pinagpala sa mundo. Naglaan siya ng ilang sandali upang alalahanin ang mga yumao at ibinahagi ang kanyang pasasalamat na pinagpala ang mga kalahok sa pagpapatuloy ng pagsasagawa ng isa sa mga haligi ng Islam na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng isang taimtim na pambungad na panalangin na humihiling ng kalayaan ng Palestine at pagpapala sa panahon ng pag-aayuno, hiniling na spiritual leader Sheikh Ibrahim Bagumban, Executive Assistant 3, sa mga kalahok na panatilihin ang mga obligadong pagdarasal, hindi lamang sa panahon ng Ramadan, at gumawa ng maraming mga dua dahil ang banal na buwan na ito ay isang buwan ng dua ayon pa sa kanya. Samantala, ibinahagi ni Salem Demuna, Rhea, Director 2 for Operations and Management Services, ang kanyang natutunan mula sa tatlong tagapagsalita. Pagkatapos ay hiniling sa lahat na pagaanin ang kanilang mga puso kapag ito ay mabigat at gawing pagkakataon na gawin ito sa kasalukuyang buwan ng pag-aayuno sa pamamagitan ng pagbabalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ng mga mensaheng nagbigay ng espiritual na kaliwanagan, tinapos ng mga kalahok ang kanilang pag-aayuno sa tamang oras at magkasamang nagsamba ng kongregasyon para sa Maghrib sa venue bago umuwi upang magdasal ng Isha at Tarawih kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Ika-4 sa buwan ng Abril taong 2024 at ika-25 sa buwan ng Ramadan 1445 sa ating Hijri calendar. At tayo ho ay magbabalik, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari, para ho sa ating IPH at ang ating HSF, pagkaraan lamang nitong napakahalagang mensahe ho na magmumula ho sa ating napakabuting ministro sa MHSD BARM. Walang iba ho kung hindi ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Narito ang kanyang taus-pusong mensahe ngayong banal na buwan ng Ramadan. Kabalay na Al-Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the occasion of the fasting month of Ramadan, we wish you a blessed month, and we hope that this month will be an open venue for us to renew and orient ourselves about our being Muslims. The holy month of Ramadan is not only a month of fasting, it is actually a month of enhancing our worship. It is a month upon which the Quran was revealed. In the Quran we read when Allah says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. It is the month of Ramadan in which was revealed the glorious Quran, which is a guide to humanity, and is a clear proof of guidance and of the criterion of right and wrong. And so during this holy month, we hope that we'll be able to enhance our spirituality, our character, and our values, so that not only do we fast during the days of Ramadan, but also we feel the pain that is felt by people who are suffering, not only of hunger, but also of the calamities brought by men on earth. So as Muslims, one of the reasons why we are made to fast during the month of Ramadan, to undergo this 1 month training, is so that those who are well off can feel the pain and the pangs of hunger that are felt by the downtrodden and the destitute. So this month of Ramadan is a way for us to work on for enhancing and strengthening our humanity. Do we feel the pains that are felt by those people in Gaza, in Palestine, or other areas of the world who are suffering? In Ramadan, we are made to retrace our steps in trying to show that by just by undergoing the hunger and thirst, only eating twice, unlike in other days where we have our breakfast, lunch, and dinner. In Ramadan, we only have the sahur and the iftar. So we are saving a meal every day, and this meal that we save, this is intended to help the poor. So Ramadan is a month of fasting. It is a month of prayer, enhancing our prayers, not only the 5 daily prayers, but also our tahajjud or qiyamul layl, enhancing our charity and generosity to the poor, studying and rereading the Quran so that we can renew ourselves. All of these are part of the worship that we have to do in Ramadan. So Alhamdulillah, with this Ramadan, we'll be able to learn the real lesson of Ramadan, which is to enhance spirituality, which we call in taqwa, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. We are learning self-consciousness, Allah consciousness during the month of Ramadan. And so by doing, inshallah, we'll have a better Ramadan. So to each and every one of us, we say, may our Ramadan be a Ramadan that is blessed, that is filled with generosity to other people, and that we can enhance our humanity and our solidarity as a people who are trying to please Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At yan ho ang ating ang mensahe ho mula sa ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Baran. Ako, napakaganda ho ng kanyang mga sinabi. Gusto ko lang pong ulitin kahit isang linya lang po, no? We feel the pain of others. Yung mga naranasang mga kahirapan, sacrifices ng iba, ay dapat ho tayo ay magbigay ng i-showcase natin ang ating concern, ang ating sympathies, at tumulong ho tayo sa anumang paraan na kaya ho natin. Kagaya nga ho na nangyayari sa ating mga kapwa sa Gaza, sa Palestine. And of course, we enhance our spirituality during this Ramadan. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating napakaikling IPH. At ang ating HSF, bago ang
ating MHS Discusses ngayong araw na ito. Kabalay na Ria, ano ba ang iyong napakaikling trivia ngayong araw na ito? Ang trivia natin ay ang tinatawag na National Literature Month. So ngayong taon ay pinagdiriwang ang National Literature Month na may temang ang panitikan at kapayapaan na naglalayong bigyang daan ang bukas na talakayan tungkol sa kahalagahan at kontribusyon ng panitikan sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa at mga komunidad. Sa pamamagitan ng panitikan, nilalayon na linangin ang mga bukas na talakayan at palakasin ang mahalagang papel ng mga akdang pampanitikan sa pagpapaunlad ng pag-unawa, pagpapagaling sa mga usugat na sa kasaysayan at pagtataguyod ng pagkakasundo sa magkakaibang komunidad sa loob ng rehiyon ng Bangsamoro at sa buong bansa. So, April is buwan ng pambansang panitikan based sa Proclamation number 968 ng 2015. At so, yakapin natin ang kapangyarihan ng panitikan upang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa tulay ang mga paghiwalay at mag-ambag sa sama-samang paglalakbay tungo sa isang mapayapa at maayos na lipunan para sa lahat ng Bangsamoro at mamamayang Pilipino. Aha. Okay, doon pa lang sa sinabi ng ating kabalay na si Ria na ang Tagalog ng literature ay panitikan. Yes. Ayan, trivia na yon. Dahil hindi ho lahat natin ay alam kung anong Tagalog ng Happy National Literature Month. Yes, that's right. Thank Every you, April. kabalay na Ria. At dahil po dyan, so March, no, ang ating national... April. April na pala. Kaya sa August yung sinabi ninyo. Okay, sige. Mula sa ating IPH na may H, tayo naman ho ay dadako sa ating HSF na may H din. Ano ba ang ating tips na makukuha sa ating kabalay na si Hamsi? Ano, Hamsari, ang ating makukuha sa iyo? Yes, so Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ating pong pag-uusapan kung ano nga bang pagkakaiba ng heat exhaustion at heat stroke. Napaka-importante po na malaman natin ang pagkakaiba nito dahil baka ang akala natin isang normal lang na pagkapagod dahil sa init, yun na pala isang sintomas na ito ng heat stroke. Nako. Narito ang kanilang pagkakaiba para naman po sa heat exhaustion. Nawala ang kodigo ko. Pagkailaw, panghihina, pagduduwal, pagsusuka, pagkaina ng mga muscles, pagpapawis ng malamig, pamumutla, mabilis na pagtibok ng pulso, mabilis na pagtibok ng ating mga puso. At para naman po sa heat stroke, hindi normal na takbo ng pag-iisip. Nababago na niya yung mga takbo ng ating mga pag-iisip at matinding sakit sa ulo, pagkalito at matinding pagkahilo, hirap sa paghinga, matinding pagtaas ng ating mga body temperature, pamumula pagka-dry ng ating mga balat, at pagkaimatay dahil sa pagkawala ng kamalayan natin. Ayun. Tandaan ang agarang pagkilala or pag-identify ng mga paggamot ay mahalaga pa sa parehong kaso, ngunit lalo na sa heat stroke dahil maaari itong maging banta sa ating mga buhay. Yes. At posible lang din po ako na pumalo sa danger category or abot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City ngayong araw. Base po ito sa inilabas na 2 days forecast heat index update na inilabas ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Cotabato City. Pinapayuhan ng lahat na ugaling magdala ng mga panangga or mga payong at iba pang mga panangga para sa init. Protection, laban sa init, yes. At para sa ating mga kapatid na Katoliko, huwag lagi magdala ng mga inuming tubig, maraming tubig upang maiwasan ng posibleng dehydration. At yan po ating may segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Maraming salamat, kabalay na Hamsi. Tandaan natin ang pagkakaiba ng heat exhaustion at heat stroke. Kailangan malaman natin dahil para ho tama ang ating gagawin sa ating mga sarili, no? Para ho bumalik tayo sa ating normal na state ng ating katawan. Ayan, ang payong ho ngayon dapat makapal dahil may UV, may UV protection dahil talagang tumatagos yung Ma'am init sa Sally. mga panahon ngayon. Okay, maraming salamat, kabalay na Hamsi. Dahil dyan tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses, ang talakayan portion ng ating programa ng MHS Delivers. At magbabalik ho ang ating magaling na guest speaker mula ho sa Darul Ifta, ang kanilang executive assistant, si Sheikh Muntasir Paki, na kanina ho ay pinakilala na ho ng ating kabalay na si Ria upang pag-usapan natin itong actually
Kung ako siguro, no, ito yung isa sa mga topic na aking aabangan, no? Itong ating pag-uusapan ngayon. At yan po ay ang esensya ng Laylatul Qadr. Palagi ho nating sinasabi ito kapag tayo ho ay nagsasambayang, isa ho sa ating mga sakab, no, na binabasa after Fatiha, yung nakalimutan ko na. Suratul Qadr. Suratul Qadr. Nandun yung pangalan. Nandun na pala. pangalan. Tignan mo nga naman, no? Hindi po ito yung epekto ng puasa, ha? ng pag-aayuna. Okay. Dahil dyan, para ho ma-maximize natin ang ating oras, ang panahon natin, Ustads, ang shake, no? Shake. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong ano? Ano ang kahalagahan nitong Laylatul Qadr? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itong Laylatul Qadr na ito, unang-una ay Laylatul Qadr. It is an Arabic term po yan. Layla, ibig sabihin night. Qadr ay decree. So night of decree. Night of the night of decree ibig sabihin. So ang kahalagahan nito, marami actually ang kahalagahan ng essence ng Laylatul Qadr. Kung ating pag-usapan, lahat hindi makakaya sa oras na ito. Pero yung pinakpipiliin natin, kumbaga, hindi naman, pipiliin natin yung ilan sa mga kahalagahan or essence ng Laylatul Qadr. That's right. Isa sa mga kahalagahan, essence ng Laylatul Qadr na dapat nating tandaan, tayo na mga bangsamoro ay dito, the Quran, the Holy Quran, the glorious Quran, it has been sent in this night, in the Laylatul Qadr. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Kami, katotohanan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ay we have revealed the Quran, the glorious Quran in the night of Qadr. Sa Laylatul Qadr, yung gabi na yon, yun yung yung revelation ng Quran. Doon siya naganap sa Laylatul Qadr. So sabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Isa sa mga katawagan sa maliban pa sa Laylatul Qadr ay tinatawag din na laylatin mubarakah, laylatun mubarakah. Ibig sabihin ay yung mubarakah is blessed, very blessed night. Pinagpala, no? Pinagpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa pangkatawagan sa Laylatul Qadr ay laylatun mubarakah. Isa sa mga characteristics or yung description ng ng Laylatul Qadr ay Laylatun Mubarakah. Ang night na yun na yaon ay talagang pinagpala. Mashallah. Kami, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kami ay gi-reveal namin, gibaba namin dito sa mundo, gibaba namin yung Quran, itinurumba. We have revealed the Quran in the night of the blessed night. Yan. So, isa po yan sa kahalagan ng na dapat nating tandaan ay yung Quran ay was revealed in that very blessed na sa Laylatul Qadr na yan. Pangalawa dahil sa alam ko na hindi maano yung oras natin. Pero check, may singit lang ako pero hindi natukoy kung anong gabi. Laylatul Qadr. Kailan sa mga gabi? Sekreto po yan yung pagwan. Kaya nga, dahil sa nagtanong ka, bakit sinekreto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga Muslim yung kung kailan ba yung magaganap yung exact na oras, exact na gabi, yung revelation ng yung Laylatul Qadr na kailan ba, dahil sabi ng mga ahlul ilm, yung mga ulama, liyajtahida al-muslimuna fil ibadah o fi qiyam anwa'il ibadat, para mas lalo pa silang makapagsikap sa pag-iibada. Dahil pero although na ganun ay may mga hadis tayo na tumutukoy kung kailan, ako naman hindi rin exact, pero sabi ng parang payo ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya fi ma'man al-hadis, fajtahiduha fi al-ashr al-awakhir. Tutukan niyo, subaybayan ninyo, manmanan ninyo, abangan ninyo ang Laylatul Qadr sa
the last 10 Ayun. nights of Ramadan. Isa, kumbaga, ang propeta ay nagbigay ng clue. Pero, may mga, yan, unang-una sa clue na yan ay binigyan ng Allah, ng propeta Muhammad Last 10 sa days. 10 nights of Ramadan, Ay, fil ashr So, al-awakhir. nag-start na? Oo, nag-start na. Nag-start na. At saka sabi niya sa ibang hadis, wajtahiduha wal tamisuha fi kulli witrin. Pangalawang clue yun. Abangan ninyo, subaybayan ninyo ang Lailatul Qadr sa lahat ng mga odd numbers Nako. ng gabi ng Ramadan. 21, 23, Yan. 25, 27, 29. 29. Yan. Mashallah. At saka sa ibang mga scholars, mga ulama, nabasa ko ayon sa book, ay sabi niya, nuzuliha, pinakamainam, sabi niya, na kumbaga ay kadalasan ay dyan nagaganap yung Laylatul Qadr ay sa Laylat Sabah wal Ishrin, pang 27 Naku. ng night of Ramadan. Maliban dyan, Yes. ay regardless of that, ay sinabi ng mga ulama din na kumbaga, ang Laylatul Qadr ay pwede siyang maganap sa lahat ng gabi ng Ramadan. Nako. Lahat ng gabi. Kaya nga, sa ating mga bangsamoro, ating mga kapatid, ay kung gusto natin na maabangan talaga yung Laylatul Qadr, ay sa simula pa. At since the beginning of Ramadan, mga gabi ng Ramadan, ay talagang Totoo. magtahajud na tayo, abangan na natin sa pamamagitan. Ano ba yung pag-abang? Storya, naga-cellphone para hindi antokin. No! Abangan natin sa pamamagitan ng pagsamba. Like such as reading the Holy Quran. that's right, correct. Or nag-uusap-usap kayo na sa Patungkol religious sa ano? Islam, tungkol sa Ramadan, tungkol sa mga mga Totoo. religious mga aspect ng mga mga usapan. Yes. At saka maliban pa sa pagbasa ng Quran, magsasala ng mga sunnah ganyan. Yeah. Lahat ng mga annual ibada, mga klase ng ibada ay gawin niyo sa mga gabi na yon. Yes, Kung mga gusto gabi niyo ng abangan Ramadan. gabi ng Ramadan. Pero yon ang ibinigay yung as what we have mentioned, ay yun ang ibinigay ng propeta na clue Clues. sa atin. But it doesn't mean, sabi ng kuwan ay, Yun kung talaga. gusto ninyo talagang hindi na talaga makakaligtas, kung baga, ay lahat, wag ninyong iwan or abangan nyo sa lahat ng gabi Tama. ng Ramadan. Huwag ka na mag-ano ng... Baka mali natin. Sa pangalawang night ng Ramadan, Totoo. siya, ay Nandun na pala. inaabangan mo ay yung 27. Totoo. Ay, wala na Sheikh. pala. So, bakit natin kailangan abangan yan? Bakit Dahil sa gabi na yan, that night of revelation ng kwan na yan, ng Laylatul Qadr na yan, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Kung makonside, kung baka magdamagan ka sa nagbasa ng Quran, na nag-aabang ng Laylatul Qadr, na kung yun ay kung magkaroon ng coincidence sa Laylatul Qadr o magkataon na doon pala nag-reveal yung Laylatul Qadr, nangyari, naganap, ay yung ibada mo na yon, lahat ng ginawa mong ibada sa gabing yaon ay khayron, mas the best pa. Mas the best pa, khayron, mas the best pa sa 1,000 months. Tinotal, calculate ng mga scholars, mga ahlul ilm, na yung 1,000 months na yun ay is equivalent to 83 years and 4 months. Nako, Sheikh. So, baka hindi talagang mag-abot ng 83 years. Oo, ang ating... So, parang kung baka ay, ibig sabihin, parang halimbawa kung yung edad ng tao na binigay ng Allah ay 8 or 70, mayroon siyang another na pagsamba. Meron pang 13 years. 83 years and 4 months, mantakin mo yun. Mashallah. Talagang yan ang, kumbaga, jackpot po yun. Kaya nga, that's why, kailangan talaga sa Muslim, kung gusto niyang magkaroon ng marami pang blessings at saka yung kanyang deposit na ibada doon sa in the Day of Judgment, ay abangan po niya. Huwag niyang sayangin yung mga gabi ng Ramadan. Lalong-lalo na kapag ganito ang Ashr al-Awakhir, ay ito nagbigay ng propeta ng clue. Baka dito magaganap. Baka hindi pa. Sana hindi pa. So, tingnan natin ba? Magduha tayo na sana maano pa. Yes. Natin yung kwan.
May Kaya, pag-asa pa oo. ibig sabihin. Kaya ba, Sheikh, tinawag siyang the Night of Power? Night of Power yan. Oo, yun yung mga Lailatul dahilan. Qadr yan. Nako, hindi biro yung 83 Kabalay na years and Ria 4 at months, Kabalay ha? na Hamsi. 83 years and 4 4 months. months. Baka hindi na ho natin abutin ng ganong katagal na na taon ng ating pananampalataya. Nako, at ano ba, Sheikh, yung aside from mga nabanggit natin kanina, ano pa yung mga nakasanayan o dapat na gawin ng bawat Muslim during this night or para masigurado natin na talagang matutunghayan natin, matataon natin ang ating mga ginagawa sa Lailatul Qadr na yan. Katulad ng binanggit natin kanina, yung pagtatahajud, ganyan. Pagtatahajud, kaya sabi nga ng mga ibang mga scholars ay Qiyamul Layl. Sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Laylatul Qadri, man qama Laylatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kung sino yung magsambayang, magsala, magpray ng mga magpray para sa Laylatul Qadr, mga sambayang ng mga sunni, yung mga tahajjud, ay yung reward ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban pa doon sa 1,000 months, 83 years and 4 months, ay isa sa mga reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigyan, gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na yon na nagsasambay ng mga sunna or gumagaw ng ibada, nagbabasa ng Quran sa gabing yaon, ay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lahat ng kanyang kasalanan, naging dusa, all of his or her sins will be forgiven, will be erased. Lahat ng nauna niyang mga dusa. So mantakin ibig sabihin, parang sabi nga, parang bagong silang na wala na talagang dusa kahit konti. Tama ho, Sheikh. Naku, sa dami ng kasalanan natin, kapag ganun yung nangyari sa atin. Actually, Sheikh, may mga na binabanggit ang ating mga kapwa Bangsamoro, na mga kwento. Hindi ko lang kung tama ito. Kwento, ngayon na po ang ating tamang pagkakataon para may tanong sa inyo. Sabi nila, Sheikh, kapag ikaw ay humiling at nataon, nagdua ka, at nataon na naano mo yung Lailatul Qadr, lahat ng hiling mo, kunyari, ang ibang sinasabi, yumaman, or maging paayos, or maganyan, magkakatotoo. Because nataon sa Lailatul Qadr. Tama ba yun? Tama po yan. So let me elaborate. Yes, that. please. Para sa for the information of the sa public na nakikinig sa atin at sa mga audience natin, tama po yun. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua, supplication ng isang tao na doon siya nagkataon doon sa nung Lailatul Qadr. Tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Before natin i-continue ay may kasi na mo yung dua, nabanggit mo yung dua. May katuruan ng Islam ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dua sa gabing yaon. Na kung baka hindi dapat nakalimutan ng isang Muslim. Yes. Ang basis natin ay ang hadis ng Aisha radiyallahu anha, asawa ng sa mga asawa, kabiyak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong siya sa propeta, sabi niya, araita, anong masabi mo? Sabi niya, araita in alimtu, sabi ni Aisha, ano sabi niya ang masasabi mo, anong may turo mo sa akin kung nalaman ko na ang gabi na yun ay andun pala yung Lailatul Qadr. Ano yung dua ko, sabi niya? Maza akul. Anong idudua ko, sabi niya? Ang ibinigay na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mensahe, sabi niya, na dapat na idua. Napakagandang dua sa gabing yaon ay Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meaning, oh Allah, you are the most forgiving. You love to forgive. So, forgive me. So, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa hadis na yun ay lahat ng kanyang dusa na nauna ay mai-erase. So, mayroon po tayo diyang parang
little bit of explanation or Okay. elucidation dyan Please sa do. kung sabi mo. Kasi ayun nga, sabi na matatanggap. Halimbawa, nagdua yung isang tao, no? Kasi hindi na siya natulog mula sa beginning Ramadan hanggang sa yung pinaka-last na ng Ramadan ay nag-pray na ganyan, sabi, inaabangan tayo Laylatul Qadr, sabi, para masiguro ko na matanggap, maano ko yung Laylatul Qadr, and then eventually matanggap yung kanyang dua. Halimbawa, assuming na nagdua siya, ya Allah, gawin mo akong mayaman. Minsan kasi ganyan, di ba? Yan yung mga kwento-kwento. Yan. Tatanggapin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, according sa mga scholars, Islamic Muslim scholars, ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa invocation, supplication ng isang tao, isang Muslim ay tatlong klase. Yan po ang dapat nating tandaan. Tatlong klase. Kasi baka parang magkaroon ng hinanakit or sabi, kasi hindi pa rin nangyari. Hindi pa Bakit nangyari. ilang ulit na nangyayari ng Ramadan, hindi na ako natutulog, inaabangan ko gabi-gabi. Sabi ng mga ulama, sabi sa mga hadi, ay matatanggap daw. Bakit hindi pa ako yumaman? Yun na, baka misinterpret, no? Sige. O baka ma-misinterpret niya. O magkaroon ng agam-agam. Sabi, baka hindi rin totoo, ganyan. So, ganito po yung tatlong klase ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dua ng isang tao, isang Muslim. Unang-una ay yung mismong kanyang dinudua sa Allah ay ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, hinihingi niya na magkaroon ng anak or yayaman o whatever na ng kanyang kuhan, ay ibibigay mo kanyang makakamtan. Bago siya mamatay, ay talaga magaganap po yung kanyang hinihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin kung magiging mayaman. Kung gusto maging chief minister, maging chief minister. Magaganap po. Yan, isa po yan na klase ng pagtanggap ng Allah. Sige. Pangalawa, na klase ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panalangin ng isang Muslim ay hindi niya makakamtan or hindi niya makakamit po yun, pero may ang igaganti ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap niya yung kanyang panalangin ng taon, pero hindi niya ibinigay sa tao na yon dahil hindi makakabuti sa kanya. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ibibigay na magiging mayaman siya, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo baka ma-misguided siya. Baka ma-misguided siya. Tama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. So ayon sa based on the Quran, sa Quran ay mayroon po mayroon kayo sabi niya kayong mga tao, tayong lahat na hindi natin gustong mangyari na yun pala ang ay makakabuti sa atin. Tama. Mayroon namang gustong-gusto nating makamit, mangyari sa ating buhay na kung ibibigay sa atin ay hindi pala makakasira pala sa atin. Tama. So, yun, hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pero, subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, sabi nga nila, the Allah subhanahu wa ta'ala is the most beneficent and the most merciful. Yan, totoo po yan. Yan. Although na hindi ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't mean na hindi niya dininig ang panalangin ng tao. Tinanggap po niya, pero hindi niya ibibigay dahil makakasama sa kanya. But, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yung kanyang minimiti na although hindi niya nakamit, hindi naganap, hindi niya nakamit dito sa mundo, mayroon palang unos or anong tawag dyan? Yung disaster. Talagang mabigat na mangyayari or trials. Napakabigat na trial na mangyayari pala sa kanyang buhay, na yung trial na yun na kanyang mangyayari sa kanyang, magaganap sa kanyang buhay ay inalis na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga trahedyo, mga masaklap na pangyayari na nakaprogram na sa kanyang buhay ay yun ang igaganti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na yun magaganap, hindi na po yun mangyayari sa kanyang buhay. Masisave po siya, isisave po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa po yan ng uri ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panalangin ng isang Muslim. Yes. Pangatlo ay ire-reserba, hindi na ibibigay dito sa mundo nito, yung mismo na hinihingi ng
tao na yon, ng Muslim na yun dahil hindi makakabuti sa kanya, ire-reserba ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso. Yung sa Yaumul Qiyamah, in the day of judgment, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinapangarap, yung ganti ng iyong pinapangarap nung doon ka sa mundo na hindi ko ibinigay dahil hindi makakabuti sa'yo, magiging misguided ka. Pero ito yung ganti niya. Na gagantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng blessings o napaka magandang bagay. Alam mo natin sa paradise, lahat ng kwadro niya walang katumbas dito sa lahat na kahit lahat ng mundo ni katiting wala po. Porsyento wala. Correct. Yun po ang pangatlong klase na pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dua, supplication ng isang Muslim. Kaya huwag po tayong maghinagpis, huwag po tayong parang ganyan. Maghinanakit, ganyan sa Allah. Hindi pala totoo or hindi pala merciful lang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pala alam na mas maganda pala yung ipapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa dua mo na hindi niya ibinigay. Yes. Sheikh, one last question ko na para para maliwanagan ang aking kaisipan at kaisipan ng bawat nagtatanong sa atin. Ito hong Laylatul Qadr, dito po ipadtulo yung Qadr karya ng bawat isa ho sa atin. So Sheikh, tama ho ba kunyari ngayong taon na ito nakatakda na ang isang tao ay mamamatay na? Pero paano ho yun mabend na tatagal pang buhay na? Kaya ba ng dua? Kaya ng dua po yun. Mga ganito mangyayari hindi natin pag-usapan yung kamatayan, no? Pero yung qadr na mangyayari sa yung qadr na yung magaganap na sana sa buhay ng tao ay nagdua siya. Nagdua siya kasi tama yung sinabi mo na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin. Yan, basta ila akhiril aya. Kung baga dito sa gabi ng Laylatul Qadr ay kung baga parang kung baga sa pag-asya ng mga i-rewind or kung baga sa pag-asya na may mga changes. Back to zero, ganyan. Maliban aside from doon sa Qur'an, yung nakalagay na Qadr natin, kapararan natin sa Lauh Mahfuz, doon sa tawag niyan, basta Lauh Mahfuz, tablet o may Qur'an yan. Parang meron siyang computer system lahat tayo. Nakakuan doon. Maliban doon, ay kasi bakit nating sinabi na pwedeng sa gabi na yun ay mabago or naghingi ng isang tao na ganyan, may pala siya ganyan. Sana habaan mo pang aking buhay. Ganyan, o ganyan. Or lahat ng mga trahedya or mga accidents or anumang mga masasamang o mga mabibigat na pagsubok na nakaprogram na sa aking buhay, sa aking mga pamilya. Ya Allah, ialis mo po. Kahit na nakaprogram na yan ay pwedeng hindi mangyari. Pwedeng ma-erase dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa meaning ng kanyang sinabi ng hadith, la yurfa'ul qadr illa du'a. Walang makakapagpabago sa destiny, kapalaran na ibinigay ng Allah sa isang tao maliban sa dua. Ibig sabihin, ang dua po natin ay very powerful po, lalong especially kung doon magaganap sa Laylatul Qadr. Mashallah. Sheikh, nako, tumatayo ang balahibo ko sa ating pinag-usapan. Kapalay na rin, bago tayo mag-end, para sa kanyang last message, may tanong ka? Okay. Clarification lang po sa, I guess, medyo translation question ito. Nagamit natin Laylatul Qadr, yung Qadr sa Laylatul Qadr means power. Ano po yung paggamit ng Qadr na parang ang connotation niya is fate or parang destiny ang labas ang meaning niya? Parehong word lang ba sila or magkaibang spelling? Ano po ang is it the same word? Yan sa pangkatawagan sa kasi unang-una sa na yan, sa majority sa mga ulama ay yung Qadr na yun ay yun na yung decree, night of decree, night of destiny. Kasi may mga actually yung mga faith na faith, hindi faith, destiny, FATA. They are synonyms, di ba? Magkakalapit yung mga ganyan, kapalaran, tadhana. Nakatadhana. Yun naman, naman sa ibang interpretation, sa sabing the night of power
okay po yun siya. Kasi powerful yung gabi na yun eh. Pero kasi kinuha sa kudra, ibig sabihin kudra ni ay power. Kudra, doon naman siguro kinuha sa kudra na yun. Kudra, na parang may power siya ganyan. Kudra, power yung kwan. Kaya, kasi yung destiny nakabuon sa tagnan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama. He has the Tinawag power. naman na destiny at saka yung decree kasi yun naman sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na fiha yufraku kullu amrin hakim. Doon inaano yung mga sulat na nakaano na sa atin. Yeah. Bawat isa kasi ay may parang sulat andun na yung ating mga mangyari sa ating That's buhay. right. Ganyan. Nakaprogram na. Nakaprogram. Oh, That's true. Okay, correct, exactly. Sheikh. Maraming meaning ang kadar meton. Pero sa majority ng ulama ay yung qadr ay yun na yung destiny, decree. Okay, alright. Yun ang pinaka majority ng Qadr. ulama. That's right. Dahil ito Qadr power, sa- tinawag din na power dahil powerful yung kwan na yun. That's right. Mm. Kasi who can make such such faith kundi ang Allah subhanahu wa Tama ta'ala lang. siya. Okay, dahil dyan, naku, actually, I want to prolong, yung ating discussion ngayong araw na ito. Subalit, ang oras natin ay 12:26 na. Hindi umaatras. Hindi umaatras. Hindi umaatras. Ayaw maging static ng ating oras, kaya hindi tumitigil. Palagi hong umaarangkada. Umaabante. Saka hindi naghihintay. Hindi naghihintay. Hindi stop. Ayaw. Ayaw. Dahil dyan, Sheikh, ibahagi mo sa amin ang iyong huling mensahe ngayong araw na ito para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Kaya ng kahulihang mensahe on behalf of sa aming opisina Bangsamoro Darul Ifta ay kami po ay unang-una ay ako ay nagpapasalamat sa pag-imbita ng MHD na ito sa aming tanggapan opisina ng Darul Ifta. Nagpapasal kami sa inyong sa ministry lahat na nag-imbita sa kwan. Then nagpapasalamat din ako sa aming buting mufti, siya sana. Ang gusto ko na rin, I want to apologize na ipagpaumanhin sa inyo na hindi po siya nakatin dahil due to the conflict of schedule. Mayroong napaka-importanting appointment ito sa umaga na ito. So hindi po niya. So ako yung kanyang ipinadala. And then bilang aking huling mensahe sa mga ating mga audience, sa mga nakikinig, wag po tayong mawalan ng pag-asa. May natitira pa na gabi ng Ramadan. So wag po tayong mawalan ng pag-asa sa pag-aabang ng Laylatul Qadr through pagbasa ng Quran, sasambayang ng mga tahajjud ganyan, tarawih. Ay baka malay natin, who knows, na hindi pa pala nangyari na ganun yung Laylatul Qadr. At saka gusto ko na rin i-remind sa ating lahat na yung malapit na yung kwan natin. Malapit na actually, if I'm not mistaken, ay sa April 9 yung moon sighting. Yeah, that's right. Diba? Yes. Na-post na ko sa inyong page. Alhamdulillah. So gusto na i-remind para makakuha nila. Ibig sabihin, at saka dahil sa ganyan ay almost matatapos na or patapos na itong Ramadan na ito this year 2024 na ito ay mas lalo po nating mayroon pa tayong natitirang pagkakataon, mga oras, panahon, araw na mas lalo pa nating paigtingin ang ating mga ginagawang ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka mas lalo pa nating paigtingin yung pagduduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa yung ating mga nagawang kasalanan sa mga previous years ay i-erase ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka nawa bigyan niya tayo ng tawfik na kung ano yung mga parang weaknesses natin na kung baga palaging doon tayo nagkakamali ay sana ay tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging tatag at matibay po tayo na hindi na natin mababalikan or hindi na tayo matutokso sa tukso na yun na kumbaga ay doon tayo kadalasan nagkakamali. So, yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, alhamdulillah. Napakaganda ho ng ating mga usapin. Ngayong araw na ito yung ating diskusyon with Sheikh Muntasir Paki ay napakadaming naibigay sa atin na enlightenment. Naku, lalo na po ngayong buwan ng Ramadan, ngayong
last 5 days na lang. 5 or 6 days Oh, ng depende Ramadan, sa no? moon sighting Ngayong taon na show. ito, Depende sa yes. moon sighting. Moon sighting is announced by our guest speaker shall be on the 9th of April, kasabay ng araw ng Kagitingan. Yes, Tama so ba? Yes. alhamdulillah, April long 9. holiday Oh, yeah. ulit, inshallah. Long holiday ulit. Okay, so ayan ho, sana ho ay may nakuha tayo ng mga importante, mahalaga, beneficial na mga impormasyon, kaalaman mula ho sa ating guest speaker ngayon. I'm so sure na ang dami nyo nakuha, ako rin. Ang daming liwanag na nabigay sa atin ng ating usapan ngayong araw na ito. At dahil dyan, sa Meraquit, Ate Diggs, Anida Muhammad Hussein and Moha Moko are watching. Maraming salamat sa inyo. Tayo ho, idadako na sa huling bahagi ng ating programa ngayong 163rd episode ng MHS Delivers. Kabalay na Ria, ano ba ang iyong 3 magical questions para sa ating KKK portion? Bago po ang ating IPH, isang madali ang shoutout sa ating Bangsamoro Darul Ifta. Syakran ulit sa pagtanggap ng aming invitation kahit na busy masyado ang schedule. May That's right. na-release na video ngayon ng Healthy Bangsamoro. Message po ni Mufti Abdul Rauf Gyalani. Message niya sa campaign ng Measles Outbreak Response Immunization. So check nyo lang po sa Facebook page ng Healthy Bangsamoro. That's And right. ongoing din ang mga Quran competition, Quran reading competitions ng BDI ngayon sa I think BGC, Sheikh? Every night, yeah. Sharif Kabus. Ngayon mismo. Ah. Ngayong tanghali mismo, may nagaganap ngayon na Quran Okay, sige. contest. When you go there at night, di ba? Meron sa din sa Ramadan gabi. Fair, oo. Yes, so Meron, yes. So syukran kahit na grabe ka busy ng schedule nila, tinanggap pa rin nilang invite That's natin right, at nakuha natin si Sir. So with that, ang ating IPH, madali ang 3 questions. First question, sa mga araw na nabanggit, kung kailan posibleng mahulog ang Lailatul Qadar, magbigay lamang ng isa. Ay, actually bigay niyo ng lahat. Surely kaya ninyo 'yun. Lahat ng Kaya. araw, kung Oo. kailan posibleng mahulog ang Lailatul Qadar sa buwan ng Ramadan. So buwan ng Ramadan na dates hindi Gregorian. Ikalawa? Second question, sa 3 uri na pagtanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ating mga dua, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Naku, ang daming paraan. 3. Okay. And Sige. ang third question, sa lahat ng posibleng meaning ng qadar sa English, magbigay lamang ng isa. Isa lang, marami hong binanggit ang Yes. ating speaker kanina. So, Isa lang ang hinihiling ng ating kabalay. Muli, Okay? ang ating first question, ibigay ang lahat ng dates sa Ramadan kung kailan posibleng mahulog ang Lailatul Qadar. Second question, sa 3 uri ng pagtanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ating dua, magbigay lamang ng isa. And third question, sa ating sa lahat ng meaning sa English ng posibleng meaning ng Qadar, magbigay lamang ng isa. And tip po doon sa kailan posibleng mahulog ang Lailatul Qadar. Binanggit po ang lahat ng dates kung saan pwedeng mahulog. Hindi lang last 10 nights, ibigay ko na 'yon. Hindi last 10 nights ang tamang sagot. May actual dates na binanggit sa Ramadan sa That's right. talakayan. And saan sila magte-text ng kanilang tamang sagot para manalo? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Nako, importante ang load sa mga panahon ngayon at 5 ang ating winners sa ating KKK. Maraming salamat kabalay na Ria at dahil nakompleto na ho natin ang bawat bahagi ng ating programa ngayong araw na ito, kailangan na ho natin magpaalam dahil nakatingin na naman sa atin ang ating kabalay na si Archie. Okay, at dahil dyan, sa ngalan ho ng ating supportive na minister sa MHSD, walang iba ho kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara. Ganoon din po ang ating coolest Director General Ismail Ibrahim at ang ating Deputy Minister Aldin Asiri. Kami po ipapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito at syempre sa ngalan ng ating mga kabalay na sina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juay Ria bint Emran Muhammad. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasama sa ICS, Sir Datuno Zaydaud, Sir Almansur Esugaw at sa ating intern si Dars. At sa ating mga kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Alan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, at sa ngalan ng ating guest speaker ngayong araw na ito, Sheikh Muntasir Paki, Papa Meng Abdullah, thank you so much for watching. Ito ho ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah na palagi ho nagpapaalala sa atin na atin pong isagawa ang ating bawat gawain. Ang lahat ho ng ginugugulan natin ng ating panahon at oras, gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection.
protection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Ramadan Mubarak ko sa ating lahat. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.